Hello guys, welcome back to my Okay guys, hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today's video guys, ay introduce ko sa inyo ang Bioadhesive Tape. Yung marirecommend ko sa inyo, yung mga bagong tattoo dyan, tapos yung bagong opera, then bagong panganak ganyan, or yung mga dumadaan sa mga dialysis. So, pwede nyo itong gamitin to cover your wound. Ito talaga yung ginagamit ng mga bagong tattoo, yung mga gumagamit, or bagong sugat na tattoo. So, bawal yun mapasa, especially kung meron kayong mga swimming, ganyan. So, you can cover this guys. Bagong panganak or tinatawag na cesarean section operation. So, ito, kung ayaw nyo mabasahin yung mga sugat, you can use this bioadhesive medical tape. And then, meron itong mga iba't ibang sizes, guys. You can check my description box. At meron din to sa TikTok ko at sa lahat ng social media platform ko. So, nakalink ito sa description ko. So, paano ito gamitin, guys? So, ito. So, ganito ang gamit nito. You can cut here the portion kung gaano kalaki yung portion na gusto mong gamitin o yung sugat na pwede mong takpan. Kung gusto mong malaki. Kung gusto mong malaking sugat, okay, malaki din yung ikakat mo. But for now, ikakat ko muna yung ayon lang dun sa gusto ko. So, how to use this, guys? You can peel here. Tanggalin mo lang to, ipipil mo lang siyang ganyan. Tapos, eto, peel mo lang din ganyan. Then, idikit mo siya dito. So, tanggalin mo siya as that. So, tanggalin mo siya, guys. Kaya, tanggalin. Then, yan. Ayan. Pag binasa mo siya ng tubig, yan ng tubig, hindi talaga tatalab yung tubig sa loob at hindi mababasa yung sugat mo. Then, sa mga dialysis naman, yung bagong blood transfusion, so, pwede niyong i-cover ito sa mga sugat nyo. Tapos, yung mga anak nyo naman na ayaw mabasa ng mata, so, pwede nyo itong ilagay. Ayaw nila mabasa yung mata nila. So, actually, pwede rin naman ito ilagay sa mata. Ganyan. So, yan. Ilagay mo sa mata. Ganyan. Tapos, tanggalin mo lang yung ipipil mo lang dito. Ganyan. Yan, guys. Pag ayaw nila mabasa yung mata nila, ayan. Actually, nakakita naman. Yan. But, yung mga bata naman na ayaw mabasa yung tenga. Okay. So, ito naman yung para sa kanila. Ito naman, pag mga ayaw mabasa yung tenga. Okay. Dahil, di ba, may mga bata na ayaw nilang mabasa yung tenga nila. Ayaw nila mabasa yung mata nila. Tapos, ayaw naman nilang takpan ng, meron namang mga panakit din. Pero ito, yung recommended ko rin, just in case lang na gusto nyo, sama ko na rin to sa video ko. Ayan. Aray ko. So, ayan guys, nilagay ko sa tenga ko. Ayan, kapag naligo, tapos nilagay niya sa tenga, hindi mababasa yung tenga nila. So, ganyan lang. Mabasa yung tenga, hindi mabasa yung tenga nila. So, ayan, pag nilagay niya sa tenga nila, ayan, pwede niya na silang buhusan. Eh, kung gusto naman nila tenga sa mata, pwede rin. Diba? Kasi ganyan yung mga bata eh. Lalo pag nag-swimming, diba? So, ayan, takpan niya na. Ayan, takpan niya na yung mga mata ng mga anak nila. Hindi, ano lang to ha, possible lang to na i-recommend kung paano gawin. Ayan. So, yan guys, pwede nilang gawin. Ayan. So, pwede mo itong gawin kahit sa mukha mo, sa tenga mo, ganyan. Well, wala naman nangyari, Hindi naman natanggal yung pilik mata ko. Wala naman buhok. Tapos, madali naman siya tanggalin. Ayan. Oh gosh, yung hito ko ay dumikit sa aking buhok. So, yan, madaling tanggalin. Kung tatanungin nyo ako kung pag tinanggal ba ay masakit sa balat. Guys, hindi talaga siya masakit sa balat tanggalin. Okay? Ito yung marirecommend ko sa mga bagong tattoo, sa mga bagong cesarean dyan. Ito talaga yung mai-recommend ko. Meron itong different sizes. May malaki, may sakul na sakul yung chan mo dito. Tapos meron namang maliliit na sugat para dito. Tapos recommended ko rin ito para sa mga bagong dialysis na mga nanay, tatay, at kung sino man yung may mga nagda-dialysis. Ito yung mai-recommend ko sa inyo para i-cover yung mga sugat guys na, or kung ayaw nyo silang mabasa, kahit anong sugat na ayaw nyo mabasa, pwede. Yung mga sugat kasi, pwede hugasan, no? So, pero kung may times talaga na ayaw nyo basain, like nag-swimming kayo, ito talaga yung magandang gamitin. Ito. And then, ano pa ba? So, yan guys, kung gusto nyo ng product na to guys, you can check my description video. Nandyan lang siya guys. You can visit my TikTok account.
sa name ko dito sa YouTube channel na Spotted Trend 1711. So, yun yung aking TikTok account. Then, kung meron kayong mga katanungan guys regarding dito sa product nito, you can comment in my comment section guys para masagot ko yung mga katanungan nyo tungkol dito sa adhesive tape. Pero lahat guys, all purpose. Pwede nyo rin tong gamitin sa mga wall, like kunyari may party kayo, may balloons kayong ididikit, remember. So, pwede nyo tong gamitin guys. Maganda talaga to para pandikit sa lahat kasi adhesive nga siya, then vice versa yung pandikit niya. So, pwede. So, ito recommended ko talaga sa inyo. Ang ganda nito, guys. Guys, recommended ko rin ito sa mga naglalagay ng stoma. To avoid na mauka or makalag yung inyong mga stoma. Ito muna yung ididikit nyo, guys, sa tiyan nyo. Ito. Mas malaki ng konti dito. So, idikit nyo to sa tiyan nyo. Lagyan nyo lang ng butas dito. Yung kasing laki ng diameter ng inyong bituka na nakalabas. Tapos, idikit mo siya sa gilid, idikit mo to, tapos may butas. So, ito yung i-recommend ko sa inyo, guys. Lagyan nyo lang dito ng butas. Ito yung batas yan, nakaganyan siya. Then, nakadikit sa tiyan nyo. This video is tricks how to prevent stoma bag leaks. Living with a stoma can be challenging, but with the right techniques, you can minimize the risk of leaks and enjoy a more comfortable and confident lifestyle. In this video, we will share some helpful tips and tricks to keep your stoma bag secure and prevent leaks. To use adhesive tape, follow these simple steps. 1. Prepare the surface. Ensure that the surface where you will be applying the tape is clean and dry. 3. Peel the backing. Carefully peel off the protective backing from the tape, exposing the adhesive side. 4. Apply the tape. Place one end of the tape onto the desired surface and press it firmly. Slowly unroll the tape while applying gentle pressure to ensure it adheres evenly. Smooth out any wrinkles or air bubbles as you go. 5. Secure and trim. Once the tape is applied, press it firmly to ensure proper adhesion. Here's the tricks. Ensure a secure adhesive seal. So I need this one adhesive tape before a stoma bag. A secure adhesive seal is essential to prevent leaks. Make sure the adhesive is applied evenly around the stoma, ensuring a snug fit. Smooth out any wrinkles or creases in the adhesive to create a THT seal. You can also use a stoma paste, 2 inches micropore, or barrier ring for added to secure the seal unclog or leak. There are various types of stoma bags available, including 1-piece and 2-piece systems. Experiment with different options to find the one that suits your needs and provides the best fit. Some bags have additional features like filters or odor control, which can enhance your comfort and confidence. By following these tricks and incorporating them into your stoma care routine, you can significantly reduce the risk of stoma bag leaks. Remember to consult your healthcare professional for personal. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung kayo ay may karagdagang katanungan o komento, huwag mag-atubiling mag-iwan ng mensahe sa ibaba. Hanggang sa muli, ingat po kayo at maging malusog.